Bakit hindi lumulubog ang mga cruise ship? Isipin mo, nakasakay ka sa cruise ship. Ine-enjoy ang masasarap na pagkain sa first class restaurant. Pero bigla na lamang umulan at lumakas ang alon. Mayroon palang bagyo na dumadaan sa karagatan. Pero ang mga pasahero ay patuloy lang sa kanilang ginagawa. Dahil kampante silang hindi lulubog ang higanting barko. Paano nga ba nakakasurvive ang mga cruise ship sa ganitong kalamidad? At ano ang mga kamanghamanghang teknolohiya at modern designs sa loob ng mga cruise ship para mas maging safe ito sa mga pasahero? Tara, pag-usapan natin. Hindi na bago sa memorya natin ang mga lumulubog na malalaking barko. Sino ba naman ang makakalimot sa makasaysayang paglubog ng Titanic? Tinawag pa ito noong unsinkable pero nag-sink ito matapos bumangga sa malaking iceberg sa North Atlantic Ocean. Sa buong mundo, maraming shipwrecks ang naitala at maraming barko ang bigla na lamang nawala at hindi na natagpuan. Bagamat nagdulot ang mga shipwrecks ng matitinding trahedya, naging inspirasyon din ito sa mga engineers upang pag-aralan at idisenyo ang mas ligtas na mga barko ngayon. Ang cruise ship ay dinisenyo para manatiling balanse sa dagat. Ang buoyancy ay ang puwersang nagtutulak pataas habang ang bigat ng barko ay nagtutulak pababa. Sa pagpapalakas ng disenyo nito, mahalagang parte ang center of gravity. Ang cruise ship ay may mabibigat na makina at kagamitan sa ilalim ng barko. Ang mga tao, swimming pool, swimsuit at underwear at iba pang magagaan na bagay ay nasa itaas. Dahil mabigat sa ilalim at magaan sa itaas, hindi madaling matumba ang barko kahit malakas ang alon. Kaya naman, kung pabigat ka, alam mo na kung saan ka pupwesto. Oops! Biro lang. Nakakadagdag rin sa timbang ang mga ballast tank na makikita sa ilalim ng barko. Pinupuno ito ng seawater para maiwasan ang pagtagilid o pagkalog ng barko, lalo na kung walang mga gamit o mabibigat na bagay ang barko. May espesyal na mga valve at pump system ang ballast tank na kontrolado ng mga ship crew. Madali ang proseso. Kapag kailangang dagdagan ng timbang ng barko, binubuksan ang mga valve para papasukin ng tubig dagat sa loob. At kapag kailangang magaan, binubuksan ang mga valve para ilabas ang tubig mula sa tangke. Ang laki, hugis at dami ng ballast tank ay nagbabago depende sa disenyo at pangangailangan ng cruise ship. Paano naman kung maalo ng dagat? Hindi kaya tumumba-tumba ang barko o lamunin ng alon? Mayroong mga stabilizer fins ang mga cruise ship para itong mga malalaki at malalapad na pakpak na nakausli sa gilid ng barko. Ang mga stabilizer fins ay tumutulong para hindi gaanong umindayog ang barko kapag malakas ang alon. Paano ito gumagana? Ang mga stabilizer fins ng barko ay maaaring gumalaw o mag-adjust ng kanilang posisyon gamit ang hydraulic systems o iba pang mekanismo. Ang hydraulic system ay parang isang makina na may tubig o langis na tumutulak at humihila para mapagalaw ang mga fins. Ang mga ito ay kinokontrol ng stabilization system ng barko na gumagamit ng mga sensor. Ang mga sensor na ito ay parang mga mata at tenga ng barko na nakakaramdam kung gaano kalakas ang galaw ng barko. Kapag naramdaman ng sensor na malakas ang alon at nagiging maalog ang barko, ang stabilization system ay nag-uutos sa mga stabilizer fins na mag-adjust. Ang mga fins ay kikilos para kontrahin ang galaw ng alon, kaya't mas nagiging maayos at steady ang biyahe kahit na masama ang panahon. At isa pa, karamihan sa mga cruise ship ay mayroong rounded hull o may kurbadang gilid na disenyo. Parang magic ito na tumutulong sa barko na bumalik sa tamang posisyon nang hindi masyadong nagugulo ang mga tao at gamit sa loob. Epektibo ba to kung square, rectangle, triangle ang design? Pwede naman yun, pero ang rounded hull design ay tulad ng isang lobo na lumulutang sa tubig. Kapag ang barko ay tumagilid dahil sa malakas na alon, ang kurbadang gilid nito ay tumutulong para ito ay bumalik agad sa tamang posisyon ng maayos. Kaya naman, pwede mong ituloy ang pagsayaw at paggiling-giling sa mga nightclubs ng cruise ship kahit pa lumakas ang alon. Bukod sa magaganda at kamanghamanghang designs, ang mga cruise ship ay gumagamit din ng makabagong teknolohiya para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng sakay. Ang mga advanced na navigation systems tulad ng GPS ay ginagamit para matiyak na nasa tamang ruta ang barko at maiwasan ang mga balakid
tulad ng malalakas na bagyo, mga bato at corals o kaya naman iceberg kung daraan sa nagyayelong lugar. Ang detour system ng cruise ship ay ginagamit ng mga navigation officer at mga kinauukulan upang magplano ng alternatibong ruta para sa mas ligtas na biyahe. Ang detour system ay nakasalalay rin sa mga advanced na navigation systems tulad ng GPS at iba pang mga teknolohiya na nagbibigay ng real-time na information sa kalagayan ng panahon at kondisyon ng dagat. Hindi rin pwedeng bahala na si Batman kapag may sakuna tulad ng sunog, pagbaha o iba pang panganib. Mahalaga ang agarang pagkilos upang maiwasan ang pinsala at masigurong ligtas ang lahat ng pasahero at crew. Ang mga emergency protocols ay nagtuturo ng tamang proseso at ruta ng paglikas, kasama ang pagsunod sa mga emergency exits at paggamit ng mga lifeboat o mga flotation device kung kinakailangan. Mahigpit din na sinusunod ng mga cruise ship ang regulasyon na magkaroon ng eksaktong bilang ng lifeboats o iba pang mga life-saving devices para sa lahat ng pasahero. Ang bawat lifeboat ay mayroong sapat na bilang ng pagkain, tubig at iba pang mga essentials para sa mga taong sakay nito. Kaya huwag ka nang magtaka kung bakit mahal ang ticket para sa cruise ship experience dahil hindi lamang leisure ang kinakailangan mong bayaran, pati na rin ang iyong kaligtasan at seguridad. Gayunpaman, kahit na mas ligtas ang disenyo ngayon ng cruise ship, hindi pa rin maiiwasan ang mga aberya. Noong January 13, 2012, ang Costa Concordia ay tumama sa isang rock reef malapit sa Isla del Giglio sa Italy. Ang barko ay nagkaroon ng malaking damage sa gilid, kaya pinasok ng tubig ang loob nito. Pero dahil sa modernong disenyo at teknolohiya ng barko, lumubog ito ng mabagal. Dahilan para magkaroon ng sapat na oras ang paglikas ng mga pasahero. Mahigit 4,000 katao ang sakay ng barko at 34 ang namatay. Ang karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkahulog at pagkalunod sa dagat at hindi dahil sa paglubog ng barko. Bago ka tuluyang makampante sa safety ng cruise ship, may mga dapat pa ring isaalang-alang upang mapanatili ang kaligtasan sa biyahe. Tulad na lamang ng pagkalat ng sakit, gaya ng coronavirus. Noong 2020, na-stranded ang 3,500 na pasahero at crew ng Diamond Princess cruise ship dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa barko. Mahigit 700 sa mga pasahero ang naitalang nahawa ng sakit. Kaya makabubuti na updated ka sa balita at sundin ang kaukulang protocols katulad ng social distancing at sanitation. Masyadong malawak ang karagatan at maraming pwedeng mangyari sa pagsakay mo sa cruise ship. Pero kahit na may banta pa rin ng aberya, ang modernong disenyo at teknolohiya nito ay nagbibigay ng mataas na level ng seguridad para sa mga pasahero at crew. Ang mga ballast tanks, stabilizer fins, at advanced na navigation systems tulad ng GPS ay nagpapalakas sa kakayahan ng mga barko na manatiling strong and mighty kahit sa anumang kondisyon ng dagat. Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinag-aaralan ang pag-upgrade ng mga sistema ng barko para sa nagbabagong industriya.